sinerban na ng show cause order si Rodante Marcoleta, mga boss. Ito. Si Senator Marcoleta. Ano naman nangyari doon? Ito mga bossing, ano to, fresh na fresh ito ngayong araw. Good morning, Attorney. November pa, di ba? Nang ito'y padala na show cause order si Senator Marcoleta. Ano naman nangyari doon? Tama po, November po yun at supposedly hearing po sana nung December, mid-December pong hearing nila. November, napadala na po ng show cause order si Rodante Marcoleta para magpapaliwanag po doon sa napanood ng COMELEC. Hindi lang COMELEC, tayong lahat napanood natin yung mismong pag-amin ni Rodante Marcoleta, mga bossing, na ang sinasabi niya ay mayroon naman daw talaga na nag-donate sa kanyang kampanya. At ang sinunod niya nga lang, yung mga kaibigan niya, ayaw daw magpasabi ng mga pangalan. Paano yung batas na nagsasabi, dapat lahat ng nag-donate at nag-ambag sa iyong pangangampanya ay ilalagda, isusulat mo lahat dyan yan. Paano yung batas na yon? Di ba, mga kababayan? Nobyembre, pinadalan. Ano ginawa nila Rodante Marcoleta? Kaya lang ang nag-appear po sa COMELEC during the day of the hearing kanyang mga abogado at nag-file po ng motion for extension. Kaya Motion for extension. Sa madaling salita po, medyo pagpapatagal pa ng konti. Hiling na iatras muna. Alam nyo, yan ang hilig ng mga DDSO, mga kababayan di ba? Yung tipo bang, iusog muna natin, usog. Ganyan din po ang ginagawa, mga kababayan, nung kampo ni dating Pangulong Duterte, doon sa dahig. Kaya ako, ang nakikita ko na ending ni dating Pangulong Duterte, dyan na mamamatay talaga ang dating Pangulo. No? Wag ko kayong magagalit sa akin, mga DDS. Lumapit lang tayo doon sa katotohanan. Kung ang ginagawa nila Koopman, puro paatras, puro para maudlot yung hearing. Yung 10 taon, magiging 12 taon, magiging 14 na taon. Di ba? Ganito din yung kay Rodante Marcoleta, mga bossing. Baka hindi nila kayang ipaliwanag. Kaya, ang gagawin nila lang, i-atras natin. Hingi pa tayo ng extension. Pero, mga boss, show cause order, 10 araw. Kailangan, naka-appear ka na. Kung humingi man ng 10 araw, kung Disyembre, dapat another 10 araw, pinaka-maximum na itatagal ulit niyan. Pagpalagay mo na, 20 araw, kabuuan. Pero na po ngayon, Pebrero na po ngayon, mga kababayan. Medyo sa totoo lang mukhang mabagal talaga ang pagkilos ng COMELEC nila Garcia dito sa Jose ni Marcoleta. po nakapagsumiti po siya nung kinakailangan niyang counter affidavit po sometime in January po, Sir Joel Mamueng. Okay. So may nakapending siyang counter affidavit. Pagkatapos po nun, meron siyang counter. Counter affidavit nila, January lang isinabmit. Talagang para tumagal, para medyo para medyo namnamin pa, kahit kaunti pa, yung pagiging senador niya. Ano yung susunod na hakbang ngayon ng COMELEC? Given na mukhang malilinaw na po yung issue, nire-resolve na po. Kasakayon pong update sa atin ng Political Finance and Affairs Department, nire-resolve na po nila yung fact-finding investigation. And by the way, hindi pa po ito kaso. Ngunit nagkusa po ang Commission on Elections na magpadala ng show cause order dahil nga po doon sa napanood na interviews po ni Senator Marcoleta. Alam niyo, sa Estados Unidos, kung sa iba mang bansa, tapos na to. Nasolba na to. Tanggal na to. Baka nakakulong na nga din to bakit to nakakulong, mga kababayan? Lumagda panunumpa doon sa kanyang sinumpaan na salaysay, pagsisinungaling. Ano nga po yung pinag-uusap? Perjury. Baka pwede pang i-apply kay Marcoleta yun. Apa natin dito, Attorney Laugianco? Tama po kayo, mahigit 100 million po yung kanyang diniklara na gasto sa pangangampanya. Ngunit yung ibinangga po dun sa kanyang statements of assets and liabilities and net worth. 52 million. Biruin nyo? Sino po ang hindi magtataka doon? 52 million yung kanyang asset. Tapos yung kanyang gasto sa pangangampanya
100 plus million. Oh. Ang dali ho, di ba? Mahigit 50 million lang po. Yun po yung paparte na tinitingnan ng COMELEC dito. Hindi po necessarily yung SALN, kung hindi saan nang galing at kung makatotohanan ba yung naideklara sa kanyang sose. Jesus, Hindi, imposible naman totoo yun. Mismo lang siya ho ang umamin, mga kababayan eh. Di ba? Ano ang sabi niya doon sa Net 25 habang siya ay nagsasalita doon? Alam mo, Jen, hindi ko alam kung sino yung hinayupak na Jen na. Alam mo, Jen, sabi ng mga kaibigan ko wag na daw wag ideklara ang kanilang mga pangalan. Di susundi ko lang. Paano yung batas ng SOSE na sinasabi? Dapat bawat isang contributor, donor para sa inyong kampanya, ilalagda mo. Ngayon, ang tanong, mga boss Chipamo, sir, mga diskaya ba ang donor ni Marcoleta? Kasi mga kababayan, isa sa dahilan kung bakit gustong-gustong malaman, masulat, mailagda kung sino yung mga donor o kung sino yung mga contributors doon sa kampanya, para malaman kung ito ba ay galing sa mga illegal, ito ba ay galing sa mga lord ng mga ipinagbabawal na gamot, ito ba ay ano tawag dito? Pag nangailangan ba kapag ka ikaw ay nakaupo, tutulungan mo, no? Papaboran mo. Ano po nakikita natin ngayon, mga bossing, sa ginagawa ni Marcoleta? Nung siya ang Senate Blue Ribbon Committee at pati kahit na hindi na siya ang Senate Blue Ribbon Committee, sino ang ipinagtatanggol ni Rodante Marcoleta, mga bossing? Di ba mga diskaya? Di ba halos mag-abogado at yun na nga ang tingin natin kay Rodante Marcoleta na abogado siya ng mga diskaya, mga kababayan. Sino ang nangunguna na humarang o nagsasabing ayaw o hindi pumapayag na ibalik ang pera ng mga diskaya sa gobyerno ng Pilipinas o sa bansang Pilipinas? Di ba si Rodante Marcoleta? Sana wag magbulag-bulagan palagi ang mga kinauukulan. Correct? SOSE po niya, magkano yung declared? Mahigit 100 million po ito, kung hindi ako nagkakamali, Ma'am So, Weng. ibig sabihin, declared yung kanyang ginastos ng eleksyon, pero nakalagay po doon kung sino yung nag-donate. Tama po kayo. By the way, Hindi nakalagay doon kung sino yung nag-donate. Anong tama po kayo? Ulitin natin yung tanong niya. Atras. saan nang galing at kung makatotohanan ba yung naideklara sa kanyang sose. Yung sa SOSE po niya, magkano yung declared? Mahigit 100 million po ito, kung hindi ako nagkakamali, Ma'am So, Weng. ibig sabihin, declared yung kanyang ginastos ng eleksyon. Third, yung kanyang ginastos. Pero yung mga nag-donate para doon sa kung saan galing yung ginastos ay Pero nakalagay po doon kung sino yung nag-donate. Tama po. hindi, anong tama? Hindi. Di ba? Yun nga yung sinasabi at doon nga nahuli si Rodante Marcoleta. Hindi niya isinulat, wala siyang isinulat. Zero contributor. Ang nag-donate. Ano tama? Kayo, by the way, ang nabanggit po niya doon sa interview, mahigit pa po doon sa kanyang mga nabanggit doon sa kanyang sose. So dalawa po tinitingnan natin dito, yung kung katotohanan ng kanyang sose at kung magkano talaga yung nagastos. At kung ito ba ay naaayon doon sa deklarasyon niya sa kanyang mismong statements of contributions and expenditure. Okay, ganito lang, attorney, kasi parang maraming nagsasabi, no? Ang impression ay napakaluwag. Kasi, di ba, Actually mga bossing, hindi natin alam. Hindi ko alam kung ito bang pagbabalita. Kasi ngayon lang natin nakita 9 na oras simula ngayong ibinablog natin, lumutang ulit. Di ba nung mga ilang araw ho, mga kababayan, ayoko namang i-claim, ayoko namang sabihin ako ang nagsimula, no? Pero nung mga ilang araw lang ho, inumpisahan natin na hagilapin, tanungin po yung patungkol kung ano na po ang nangyari dito sa SOSE. Di ba? pagka nagpadala ka ng show cause order, Weng, 10 days lang yan eh. Correct. Ito nagkakamali, no? 10 days. Tapos, kung hihingi na extension, pwede natin extend siguro for another 10 days o sige, times 2 mo na lang, 20 days. Pero
Yung sinasabi ho natin, di ba, Ma'am Dali Burukanay? No. 10 araw, yung para doon sa unang sa pagsasubmit ng show cause order at another 10 araw para doon sa extension naman. O, pero lagpas-lagpas na ha. Febrero na po eh. Oo. Attorney Lojan Bakit po. masyadong mahaba Ba't yung tumaba leeway? naman ang ganon? Ano ba ang, kasi ang sinasabi, napakaluwag niya naman po. Dito po sa Hindi naman mga po, ano, violators yung na ito. kanya pong filing po ay naibigay naman po noong January. So ito naman po ay binibigay nating panahon. Pebrero pa lang naman po, binibigyan po natin ng sapat na panahon yung lawyer investigator na resolbahin yung kaso. I-appreciate lahat. At kung kinakailangan tumingin ng iba pang ebidensya na nandun po sa Nung tumingin pa ng ebidensya, although nandiyan na, okay, naniniwala ako, kailangan pa ng mas maraming ebidensya. Pero ayan na, recorded na. Gusto nyo ng record? Nung sinabi ni Marcoleta na meron namang mga kaibigan niya na nag-donate at doon sa sause niya zero contributor, gusto nyo ng record? Madami kami niyan, nandito. No, kung naghahanap kayo. pag-ahawak ng COMELEC. Linawin ko lang ito, Attorney Laudianco, para balikan natin yung tunay ng mga figures. Base doon sa artikulo na hawak ko, 112.85 hanggang 139.9 million yung figure na sinasabi na gasto si Senator Marcoleta ng eleksyon. Lagpas doon sa kanyang nasa SAL na declared assets na 51.96 million. Tama po ba yung figures na ito? Tama po, Okay. tama po. Pero doon sa kanyang sose, deklarado kung magkano yung kanyang ginastos, pero zero contribution ang kanyang. Yes. O di yun pa lang ho, mga kababayan, napakabigat na po yun. At hindi pwedeng sabihin ni Rodante Marcoleta na AI din yan, ha? Ang claim. Ibig sabihin, lahat yun dapat siya ang gumastos. Walang donate. Oo. Tama po. Ngayon, malabo na. Di ba? Dahil 52 million lang yung salin niya. Iaalay, ilalagay mo ba yung buong kaperahan mo doon sa iyong pangangampanya? Paano kung talo ka? Di ba? Sabi ni Mabel Quinjo, parang awa mo na, Mark. Huwag mo nang iparinig ang boses ni Marco Beta. Paano kung meron dito? Hindi ko mapipigil, ano? Tuloy. So, yun po ang lumalabas na wala po siyang tinanggap na contributions. Ayon po kasi sa umiiral na batas, lahat ng tatanggapin mong contribution at lahat ng gagastusin mo, whether nagastos mo yung buong contribution sa iyo o hindi, kailangan maideklara po yan. Dahil Oo. Kaya kasi kasuhin, madaliin nyo na, sa tingin ko sa tingin ko lang naman, mga bossing, ang dulot at tatid ni Marcoleta sa ating bayan, pinsala na Biruin mo, tingnan mo yung mga nananahimik doon sa Kalayaan. Yung nananahimik na isla, mga bossing, may mayor, may vice mayor, may barangay, may kulungan, wala nga lang nakakulong dahil mababait yung mga tao doon. Mga Pilipino, itinataas ang bandila ng Pilipinas, kinakanta ang lupang hinira doon sa Kalayaan Group, Kalayaan Island Group. Gustong isuko, gustong i-give up. Di ba, Armando De Peo? Ano yan? Pinsala na ho yan Sabi ni Oleb, ETC, galing kay Diskaya, yung campaign contribution niya. Baka kaya hindi isinulat yung mga Diskaya. Dahil alam nila na darating yung oras na ito, maghahalughugan na ng mga flood control. Na kapag sinulat nila, malamang sa alamang, rektang iisipin ng mamamayang Pilipino. Naku, tingnan mo sila ngayon. Biggest contributor pala ng kampanya ni Marcoleta ang mga Diskaya. Kaya naman pala ipinagtatanggol. At yung kaninang umaga lang mga boss G. Pamuser, malupit yung mga binitawan at mga sinabi ni Atty. Larry Gadon mga bossing. Kanino? Sa mga Diskaya. Sila daw ang may-ari ng Miro na pumalit sa Smartmatic at dinaya daw ng Miro yung eleksyon para kay Marcoleta. Ang may-ari daw ng Miro ay mga Diskaya. Malupit yun, mabigat yun. Atrasan nyo na lang, tingnan nyo doon sa mga vlogs natin kaninang umaga. Makikita nyo yun.
Sa zero declaration ng donation, kaya nagiging question ngayon kung saan nanggaling ang pondo niya, gayong 51 million lang ang kanya SLN. Tama po, dahil nga po yun yung assumption ng ating mga kababayan. Mm. Kung wala kang tinanggap na contribution at ito lamang ang iyong deklarasyon sa SALN, saan mo kinuha yung ginastos mo pang iba? Ito. Bakit ang tagal, attorney? Parang ang Medyo haba ng makapal. panahon na ginugug Oo, ang tagal nakakapinsala pa sa Pilipinas eh. Biruin mo, Nobyembre pa nung simula nung marinig natin yon. Disyembre, January, February na ngayon. Patakbo na ng 4 na buwan masyado ng COMELEC para busisiin ito. Gayong ang tagal na pong panahon na pinag-uusapan ang donasyon ng mga kontratista sa mga politiko. No po, dahil ito po kailangan maingat ang kanilang investigasyon dahil dalawa po ang kapupuntahan nitong kaso na to, no? Maari po itong mauwi sa kasong kriminal at mauwi Yeah! Perjury. May pagkakakulong na hindi lalagpas ng 6 na taon, mga kababayan. Madiskwalipika dahil nagsinungaling sa kanyang sose. Ano po? Makulong ng hindi ihigit sa 6 na taon, mga kababayan, dahil doon sa kanyang sinumpaan o nilagdaan na kasinungalingan. Sana dalawa. Sana both. Ano po? Para marinig ulit natin silang sumisigaw. Naku, eto na kayo. Ikinulong ninyo. Sinisikil ninyo kasi maingay si Rodante Marcoleta. Ganyan na naman ang isisigaw ng mga DDS. Sabi ni Joel, "Oy, nagulat ako sa sigaw." Naman, minsan lang naman ako sumisigaw no? Kapag ka na-hype lang naman tayo, mga boss. mauwi sa kanilang disqualification. Kaya kailangan po ititindig dun sa korte. Alam niyo naman po ngayon sa korte, pag nag-file ka, dapat merong reasonable certainty of conviction. Dahil itong kaso po ito, hindi lang Hindi, ito, meron ng pag-amin ni Marcoleta, di ba? Sabi ni Ma'am Trixie Villa, yun din ang tanong ko, bakit ang tagal? Sabi nila, due process daw. lamang itong administratibo na pagkakatanggal. Ngunit mauuwi po ito sa isang election offense na kasong kriminal na COMELEC mismo ang magsasampa po sa ating mga regional trial courts. Yan po kasi ang nakalagay sa batas. Kaya po yung pag-iingat, yung due diligence at yung impartiality talagang sinasagawa po ng aming departamento. Ayan, ulit muli, mananawagan ako doon sa mga kapwa natin na mga content creator. Kung tingin ninyo, parehas ng tingin ni Mark Ramos na pinsala na ang ginagawa ni Marcoleta sa bayang Pilipinas, ito pinakamadaling laban. Di ba? Ito mismo si Marcoleta na ang umamin para madiskwalipika siya. Di ba? Para makulong sa kasong perjury kung sakali.